Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Margaret Harani Arthur, isang ikatatlong taong BSN Social Studies student mula sa CRS. Ngayong araw, nais kong ibahagi ang aking refleksyon sa aklat na The Diary of a Young Girl ni Anne Frank. Isang kwentong nagpapaalala sa akin na sa gitna ng takot, katahimikan at pagtatago, ang mga salita ay maaaring maging huling sandata ng buhay. Hindi sinilang si Anne Frank upang maging simbolo ng digmaan. Isinilang siya bilang isang karaniwang dalagita na may pangarap, may takot, may pagnanais ng intindihan at mahalin. Ngunit dahil sa kalupitan ng kasaysayan, napilitan siyang magbuhay sa isang mundong hindi niya pinuno. Si Annalise Maria Frank, o mas kilalang Anne Frank, ay isang Hudyo na ipinanganak sa Germany at lumipat sa Amsterdam noong 1942. Dahil sa pag-uusig ng mga Nazi, siya at ang kanyang pamilya ay napilitang magtago sa isang lihim na lugar na tinatawag na Secret Annex. Doon sa loob ng 2 taon, namuhay siya sa likod ng mga pader. Tahimik, hindi nakikita at palaging may takot. Sa panahong iyon na pagtatago, may isang bagay na nagkandungan ni Anne, ang kanyang dala. Isang pula at puting secret na kwaderno na natanggap niya sa kanyang 13 na kaarawan. Sa bawat pahina, sinulat niya ang kanyang galit, lungkot, pag-asa at mga tanong tungkol kung sino siya at kung sino ang nais niyang maging. Ang diary ay hindi lamang tala ng araw na buhay. Ito ay naging puses ng isang batang pilit pinatatahimik ng magulong mundo. Noong 1944, natugtasta na ang kanyang pinagtatago. Hindi nakaligtas si Anne sa digmaan. At ang kanyang diary ay mananatiling buhay. Tumatak sa akin sa kwento ni Anne ay ang kanyang sinabi tungkol sa pagkakaroon ng 2 sarili. Isang masiyahin at palabirong sarili ipinapakita sa iba, at isang mas malalim at tahimik na sarili na kanyang itinatago dahil natatakot siyang hindi maintindihan ng iba. At doon ko naramdaman ang connection ko sa kanya, dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng nabubuhay habang nagtatago. Lumaki ako sa isang konservatibo at born-again Christian na pamilya. Maaga akong natutunan na may mga bahagi sa aking sarili na hindi ligtas ipagsinulat. Ako ay isang at dahil sa paniniwala ng aking pamilya, hindi ako ganap na ako. Tulad ni Anne, mayroon akong 2 version ng aking sarili. Isang version sa bahay na tahimik at maingat, at isang version sa labas, ang totoong ako na nakakahinga lamang kapag naglas. Nagtago si Anne sa likod ng mga pader upang mabuhay. Ako naman ay nagtatago ng bahagi ng aking sarili upang matanggap. Mula sa diary ni Anne, marami akong natutunan. Natutunan ko na ang digmaan ay nagnanakaw ng kabataan. Ninanakaw nito ang inosente, ang seguridad at ang mga pangarap ng mga bata. Ang resilience ay hindi lamang pag-survive, kundi ang pagpiling manatiling buo kahit wasak ang paligid. Ang diskriminasyon ay nagsimula kapag hindi natin nakikita ang tao bilang tao, kundi bilang label. At itinuro sa akin ang tapang at pag-asa. Ang maniwala sa kabutihan ng tao habang ikay hinahabol ng poot. Iyon ang pinakamatinding anyo ng tapang para sa akin na ipinapakita ni Anne sa kanyang dati. Ngayon, nananatiling mahalaga ang kwento ni Anne dahil habang ngayon may mga taong inuusig dahil sa kanilang identity, paniniwala o kung sino ang kanilang minamahal. Maging ito man ay diskriminasyon laban sa LGBTQ+ community, karahas
kaligtasan laban sa mga peer-reviewed o paglabag sa karapatang pantao. Ipinapaalala sa atin ng diary ni Anne na may tunay na taong nasasaktan sa likod ng bawat anyo ng buwan. Sa kabuuan, itinuro sa akin ni Anne Frank na ang panloob ng mundo ay isang lugar ng kalayaan. Isang lugar na hindi kayang ikulong ng kahit anong pader. At ang kanyang huling mensahe ay ito: dapat tayong bumuo ng isang mundong hindi kailangan magtago ang kabataan upang mabuhay ng tulo. Isinulat ni Anne, nais kong maging kapaki-pakinabang o magbigay ng kasiyahan sa lahat ng tao, kahit sa mga hindi ko pa nakikilala. Sa pagbabahagi ng kanyang katotohanan ngayon, umaasa akong magawa ko rin ito sa aking sarili. Maraming salamat.